Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Alam mo yung nakakainis pero nakakatawang pattern sa buhay? Yung mga taong mismong tumulak sa'yo palayo, sila pa yung bumabalik kapag finally naka-move on ka na. Parang yung ex na sinabihan kang, I think we should see other people. Pero ilang buwan lang, ayan na naman nagle-like na ulit sa mga lumang picture mo, nagsisin ng stories mo at biglang magpaparamdam ng kumusta ka na parang wala silang ginawang pang-iwan. At minsan mapapakamot ka na lang ng ulo, sasabihin mo sa sarili mo, hala, bakit sila nagbabalik? Ano bang meron sa katahimikan ko at parang napapaisip sila bigla? Kung middle age ka na, mas ramdam mo to. Mas kilala mo na sarili mo, mas pagod ka na sa drama, at mas gusto mo na lang ng kapayapaan kaysa ng habulan. Hindi ka na yung dating taong hahabol, magpapaliwanag, o magmamakaawa. Nakagraduate ka na doon. Pero bakit ganun? Habang mas lumalayo ka, mas sila pa yung napapalapit. Habang mas tahimik ka, mas sila pa yung nabubulabog. At doon nagsisimula ang kwentong to. Kasi may kakaibang lakas ang katahimikan. Hindi ito kahinaan, hindi ito pagsuko. Kundi ito ang pinakamatinding sagot na hindi kailangan ng salita. Kapag tinahimik mo ang isang tao, lalo na yung nag-reject, nag-take for granted, o nagpaasa, napipilitan silang marinig ang boses nila mismo. Bigla nilang naririnig ang konsensya nila. Bigla silang napapaisip sa mga ginawa nila. At mas masakit pa napipilitan silang harapin ang katotohanang hindi ka na madaling balikan. Kasi dati, isang message lang nila, reply ka agad. Dati, konting paramdam lang, andyan ka na ulit. Pero ngayon, hindi na. Tahimik ka na, busy ka na, nagmamature ka na. Mas pinipili mo na ang peace kaysa sa paulit-ulit na sugat. At doon sila unti-unting natatakot. Hindi dahil mahal ka nila bigla. Hindi dahil nagbago sila. Kung minsan, hindi dahil na-realize nila ang worth mo. Ang mas totoo, natatakot sila sa pagkawala ng access sa'yo. May mga tao talagang hindi ka mahal, pero gusto ka nilang available. Pero habang tumatahimik ka, doon nila nare-realize na hindi ka na yung dati. Nakikita nila na kaya mo palang maging masaya nang wala sila. Kaya mo palang tumayo nang hindi umaasa sa kanila. Kaya mo palang mag-grow kahit sino pa ang lumayo. Nakikita nila na hindi mo sila hinabol. Hindi mo sila sinermunan, hindi mo sila pinag-explain, at doon sila bumabalik, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa pagkawala ng kontrol. May isang bagay pa, kapag middle-aged ka na, iba na takbo ng utak mo, mas grounded, mas calm, mas wise. Hindi ka na agad nagre-react, hindi ka na nakikipag-away, hindi ka na naghahanap ng validation, at yan mismo ang kinakatakutan ng mga taong nag-reject sa'yo noon. Kasi dati, predictable ka. Dati kaya ka nilang paikutin. Dati, may hawak sila sa emosyon mo. Pero nung tumahimik ka, bigla silang nawala ng power. Napapaisip sila bakit hindi na siya affected? Bakit hindi na siya nag-explain? Bakit parang wala lang sa kanya na iniwan ko siya? At habang mas sumasaya ka, mas sila naguguluhan. Habang mas nag-i-improve ang buhay mo, mas sila nai-insecure. Habang mas tumitibay ka, mas sila natutunaw sa konsensya. Kasi ang growth mo, reminder ng stagnation nila. Ang leveling up mo, parang salamin na pinapakita sa kanila na sila ang nagkulang. Ang katahimikan mo, parang multo na kahit saan sila tumingin, naramdaman nila. Kaya sila bumabalik, hindi dahil deserve nila ikaw, pero dahil bigla nilang nare-realize na hindi na nila kayang makahanap ng katulad mo. Yung pasensya mo, yung kindness mo, yung pagka-consistent mo, yung pagiging totoo mo, akala nila normal lang yan. Akala nila lahat ng tao ganyan. Pero nung nawala ka, boom! Reality check. At alam mo kung ano ang pinakamasakit para sa kanila? Yung makita nilang kaya mo pala mabuhay nang wala sila. Yung makita nilang ikaw pa yung mas naging masaya after nila. Kasi ang utak ng mga ganitong tao, sanay na sila ang dinadalan, sila ang pinipili, sila ang inuuna. Pero nung hindi mo na sila inuuna, parang nabunutan sila ng identity. Parang nawala yung ego na kinakapitan nila. At kaya na ngayon, sila naman ang naghahabol ng closure. Sila naman ang gustong magpaliwanag. Sila naman ang nagmamakaawa ng chance. Sila naman ang nagsasabing pwede ba nating pag-usapan? Pero ikaw, tahimik pa rin. Hindi na dahil galit ka, kundi dahil tapos ka na. Kasi minsan, ang tunay na moving on, hindi yung hindi ka na nasasaktan, kundi yung hindi mo na kailangan sagutin ang mga tanong na dati akala mo hindi mo kayang bitawan. At habang nakaupo ka diyan, nakikinig sa video na to, baka may isang tao kang biglang naaalala. Baka may isang pangalan na pumasok sa isip mo at baka iniisip mo rin,
Oo nga ano? Bakit nga ba sila bumabalik? Simple lang. Kasi hindi nila ine-expect na babangon ka. Hindi nila ine-expect na lalakas ka. Hindi nila ine-expect na pipiliin mo ang sarili mo. At sa katahimikan mo, doon nila unang nakita ang tunay mong halaga. May mga tao talagang parang may sariling timing sa buhay mo pero hindi laging tugma sa oras na kailangan mo sila. At ang nakakatawa, habang ikaw dito abala sa paghilom, pag-aalaga sa sarili mo, at pagbuo ng panibagong kapayapaan, sila naman, biglang bumabalik sa eksena na parang walang nangyari. Parang nagpapakita lang sa birthday party na hindi sila invited. Napansin mo ba ito? Kapag tahimik ka, kapag hindi mo hinahabol, kapag hindi mo sila sinusuyo, dun sila biglang nagkakaroon ng lakas ng loob. Hindi ito coincidence, hindi ito magic, at lalong hindi ito love story. Ito yung epekto ng pagiging unpredictable mo. Kasi dati predictable ka. Alam nila ang magiging reply mo. Alam nila ang takbo ng emotions mo. Pero ngayon, wala silang idea kung ano nang meron sa'yo. Wala silang access sa isip mo. Hindi ka na transparent kagaya dati. At yung mystery na yan, ayun ang pinaka-kinatatakutan ng taong sanay sa validation mo. Kasi habang tahimik ka, nagsisimula silang mag-imagine. May iba na kaya siya? Ano na kayang ginagawa niya? Masaya kaya siya kahit wala ako? Naalala pa kaya niya ako? At pinaka-cruel sa lahat, bakit hindi na ako mahalaga sa kanya? You see, hindi naman sila curious sa'yo dahil love ka nila. Curious sila kasi hindi nila matanggap na hindi ka na umiikot sa mundo nila. Kapag hindi mo sila binibigyan ng reaction, sila mismo ang nabubulabog sa imagination nila. Kasi doon pumapasok yung takot na, what if hindi na ako part ng buhay niya? Alam mo yung mga taong mahilig mag-control, kapag hindi mo na binibigay yung emotional reaction na gusto nila, nagiging restless sila, parang nawalan ng remote control sa isang TV. Galit sila, yes. Frustrated, oo. Pero deep inside, nalulungkot sila. Kasi nare-realize nila na hindi na sila priority. At ang ego nila, hindi kaya yon tanggapin. Pero ito yung mas malalim. Habang nag-grow ka tahimik, habang inaayos mo ang sarili mo, habang nagiging emotionally stable ka, parang nagkakaroon ka ng bagong ilaw. Hindi ito ilaw na nagyayabang. Hindi ito ilaw na nangiinsulto. Ito yung ilaw na kalmado, confident, grounded, something na hindi nila nakita noon kasi masyado kang sugatan. Ngayon na mas grounded ka, parang napapansin nila ulit ang presence mo. Parang bumabalik yung attraction nila, not because you chased them, but because you stopped chasing. Ikaw na ngayon yung hindi nila maintindihan. Ikaw yung hindi nila mabasa. At sa totoo lang, ang tao napapalingon sa hindi nila makuha. Nakakatawa pa minsan, no? Dati natatakot ka mawalan sila. Ngayon sila ang natatakot mawala ka. Dati ikaw nag-message ng mahaba. Ngayon sila ang nagtatype ng, "Hey, I was just thinking about you." Dati ikaw yung naghahanap ng liwanag sa kanila. Ngayon sila yung humahanap ng warmth sa katahimikan mo. Pero ito ang mas masakit para sa kanila. Kapag nag-return sila, hindi na ikaw yung dati. Hindi na ikaw yung madaling mabola. Hindi na ikaw yung tatakbo agad pabalik. Hindi na ikaw yung sobrang mabait na kaya nilang i-take for granted. Kahit hindi mo sinasadya, nag-level up ka. At ang growth mo, para sa kanila, parang suntok sa ego. May isang bagay pa na hindi sinasabi ng karamihan. Kapag nag-reject sila noon, akala nila mas maganda yung kapalit. Akala nila mas madali yung buhay na wala ka. Akala nila hindi sila mamimiss ng kahit sino. Pero nung nawala ka, doon nila nakita na hindi naman pala ganun kadaling makahanap ng taong katulad mo, yung pasensyoso, yung consistent, yung may puso. Kasi totoo, hindi naman puro away ang dahilan kung bakit sila bumabalik. Minsan bumabalik sila dahil nakita nila na yung mga pinili nila hindi kayang ibigay yung vibes mo. Hindi kayang tapatan yung kindness mo. Hindi kayang makisabay sa depth mo. Hindi kayang intindihin sila gaya ng pag-intindi mo noon. At habang lumalayo ka, doon nila nare-realize na, ay sayang pala. Pero ikaw, tahimik lang. Hindi bitter. Hindi galit. Hindi naghahanap ng revenge. Hindi nagpo-post ng hugot. Tahimik ka lang kasi masaya ka na sa peace mo. At yan ang pinaka-nakakabaliw para sa taong nag-reject sa'yo. Hindi yung wala kang pake, kundi yung kaya mo nang mamuhay nang wala sila. Ngayon, may iba namang bumabalik hindi dahil gusto ka nila ulit, kundi dahil guilty sila. Naiisip nila yung mga ginawa nila, yung mga sinabi nila, yung sakit na binigay nila. Bigla silang nagiging sentimental.
Bigla silang nagkakaroon ng realizations. At minsan, hindi dahil nagbago sila, kundi dahil na-realize nilang they treated a good person badly. Pero kahit ano pa man ang dahilan nila sa pagbalik, hindi yun ang dapat mong isentro. Ang mahalaga dito, nakita mo kung paano ka nag-grow, kung paano ka tumibay, kung paano nagkaroon ng halaga ang katahimikan mo, kung paano mo pinili ang sarili mo, at yung kapayapaan na dati, hindi mo alam kung paano protektahan. At habang nakikinig ka ngayon, baka medyo napapangiti ka kasi alam mong totoo. Ikaw mismo napansin mo rin sa sarili mo, mas kalmado ka na, mas grounded ka na, mas wise ka na. At ang nakakatawa, yung mga nag-reject sa'yo noon, sila pang mga hindi prepared sa new version mo. Hinanda mo ang sarili mo para sa healing, pero hindi mo sila hinanda para sa comeback nila. Kaya sila naguguluhan, kaya sila naliligaw, kaya sila hindi mapakali kapag tahimik ka. At habang nagbubukas ulit ang kwento, lumalalim ang dahilan kung bakit bumabalik ang mga tao pagkatapos kanilang i-reject. At dito nagsisimula lumitaw yung pinaka-core ng buong topic na to. Ang katahimikan mo, hindi lang nagpapatahimik ng mundo mo. Nagpapatino rin ito sa mga taong minsang nagpabaliw sa'yo. Alam mo, habang mas lumalalim ang kwento, mas nagiging klaro kung bakit sila bumabalik. Hindi dahil nagkaroon sila bigla ng epiphany o dahil bigla silang naging mature overnight. Hindi magic ang growth ng tao. At lalong hindi instant. Minsan, bumabalik sila dahil hindi nila kinaya yung katahimikan mo, yung peace na nahanap mo, yung bagong strength na hindi na nila kasama. Kasi, sa totoo lang, rejection feels powerful at first. Kapag iniwan ka nila, feeling nila sila ang may upper hand. Sila ang nag-decide. Sila ang nag-turn ng page. Pero habang tumatagal, yung decision nila unti-unting humahabol sa kanila. Lalo na kapag nakita nila na hindi ka nabasag, hindi ka bumagsak, hindi ka nagmakaawa, hindi ka nagpadalos-dalos sa emosyon. At habang nagmo-move forward ka, sila yung naiiwan sa likod na may mga what if na hindi mawala. What if I stayed? What if hindi ko siya binitawan? What if ako ang nagkamali? Hindi nila i-admit yan loudly, pero ramdam nila yan quietly. Tahimik yung guilt, pero malakas yung tama. Kaya minsan, pagbalik nila, hindi yan confidence. Usually yan, restlessness. Hindi sila mapakali kasi alam nilang hindi ka nakatulad ng dati. Yung simpleng good morning mo dati na nagbibigay kulay sa araw nila, wala na. Yung simpleng presence mo na nagbibigay comfort, hindi nila maramdaman. At yung attention na sanay silang makuha, nawala na sa kanila. Dito pumapasok yung unang truth na mahirap tanggapin, pero kailangan marinig. People don't come back because they suddenly realized your worth. They come back because you stopped giving them access to it. And when something valuable suddenly becomes unavailable, dun lang nila nare-realize kung gaano ito kaimportante. Ang nakakatawa pa, hindi mo naman sila pinaghigantihan. Hindi mo sila sinermunan. Hindi mo sila pinahiya. Hindi mo sila sinabihan ng tingnan mo, mas okay na ako ngayon. Wala, tahimik ka lang. At yung tahimik na growth mo, mas malakas pa sa sigaw. Napansin mo rin siguro, habang nag-heal ka, mas nagiging selective ka na rin. Hindi na basta-basta bumabalik ang puso mo sa mga taong may history ng pagtrato sa'yo nang hindi tama. Hindi dahil bitter ka, hindi dahil galit ka, kundi dahil naprotektahan mo na ang kapayapaan mo. Darating yung point na pag bumalik sila, instead of feeling excited, mapapaisip ka. Worth it pa ba? Totoo ba itong pagbabalik nila? Ano bang hinahanap nila sa akin ngayon? At yun ang sign na healed ka na. Kasi dati hindi mo kayang tanungin yung mga bagay na yan. Dati kapag nagparamdam sila, automatic open door ka. Ngayon, may boundary na, may wisdom na, may self-respect na. And that's something no one can take away from you. Ang ibang tao bumabalik kasi hindi nila nahanap yung peace sa ibang tao na akala nila makukuha nila. Hindi nila nakita yung sincerity, yung simple mong kindness, yung patience mo. At hindi nila nahanap yung vibe mo. Kasi hindi lahat ng vibe mapapalitan. May mga tao talagang rare. At minsan ikaw yon. Pero ito ang mahalagang reminder. Ang pagbabalik nila hindi automatic na ibig sabihin dapat mo silang tanggapin. Hindi rin ibig sabihin na kailangan mo silang ibalik sa puso mo. Minsan babalik sila para ipakita sa'yo kung gaano ka na nagbago. Minsan babalik sila para i-validate yung healing mo. At minsan babalik sila para lang ma-realize mong hindi mo na sila gusto. Hindi lahat ng pagbalik ay second chance. Minsan closure lang. Minsan confirmation na tama lahat ng desisyon mo. At minsan proof na mas mahal mo na ang sarili mo kaysa sa sakit na binigay nila. Kung pipiliin mong kausapin sila, okay lang. Kung pipiliin mong hindi sila papansinin, okay lang din.
Walang tama, walang mali pero dapat may peace. Dapat naka-anchor ka sa version mo ngayon, hindi sa version mo noon. Kasi kung babalik man sila at totoo man silang nagbago, mararamdaman mo yun hindi sa salita nila, kundi sa consistency nila. Sa actions. Sa respeto, sa effort. At most of all, mararamdaman mo sa sarili mo kung aligned ba sila sa peace mo o threat na naman sa mental health mo. At kung pipiliin mong hindi sila tanggapin, hindi ito pagiging masama. Ito ang tinatawag na emotional maturity. Yung kaya mong pakinggan ang puso mo, pero kaya mo rin protektahan ang sarili mo. Yung kaya mong mag-forgive internally, pero hindi mo na kailangan bumalik sa cycle. Yung kaya mong mag-care from a distance without reopening the wound. At kung sakaling nagdadaan ka ngayon sa pagbabalik ng isang taong minsang nag-reject sa'yo, tandaan mo to. Hindi ka option, hindi ka fallback, hindi ka second chance project. Ikaw ay isang tao na naghilom, tumayo at nag-grow. At kung hindi nila kayang i-appreciate yan nun, bakit mo ipipilit ngayon? Gawin mong priority ang kapayapaan mo. Gawin mong priority ang emotional stability mo. At higit sa lahat, gawin mong priority ang future mo, hindi ang past na bumabalik dahil nalungkot lang sila. Alam mo, proud ako sa'yo. Hindi mo siguro naririnig yung affirmation na yan madalas. Pero kailangan mong malaman na yung strength mo, yung healing mo, at yung way mo na humawak ng kahit gaanong kasakit na sitwasyon, hindi yun maliit na bagay. Yun ay tapang na hindi natutunan ng lahat. Kaya kung nasa point ka ngayon na may bumabalik, huminga ka muna. Pakinggan mo sarili mo. Tingnan mo kung saan ka mas magiging payapa. Kasi at the end of the day, hindi naman sila ang kailangan mong i-please. Ikaw, yung peace mo, yung growth mo, yung bagong buhay mo. At kung may isang bagay kang iuwi mula sa buong video na to, sana ito yon. Hindi ka bumalik para habulin sila. Bumalik sila dahil hindi na nila mahabol kung sino ka na ngayon. Kung nakaabot ka hanggang dito, ibig sabihin ready ka na talaga sa growth mo. Kaya share mo sa comments kung nakarelate ka o kung may mga taong biglang bumalik din sa buhay mo after rejecting you. I'd love to hear your story. And para mas marami ka pang ma-discover about yourself, self-worth, at emotional mastery, make sure to like this video and subscribe. Marami pa tayong pag-uusapan mga real talk na may halong wisdom, healing at konting humor para mas madali sa puso. Remember this palagi. You deserve peace. You deserve respect. And you deserve the kind of love that doesn't walk away. And doesn't only come back when they realize your value too late. Keep growing, keep healing, and always choose yourself.